We don't count. Ano lang yun eh, 6 months lang na sweldo namin yun, so payat yun. Pagigising ko lang. Yung mga bata ko naghuhugas na sasakyan. Asisipag nyo Ito yung mga sasakyan ko. Ito ang pambili ng katulong ng mga gulay. Ito naman yung R8 ko na tigto 28 million. Ito yung ginagamit pamalengke. Tapos yung ginagamit kong panggala, yung Bentley ko na tigti 37 million. Kabibili ko lang nung nakaraang linggo. Tapos, andito yung aking Mustang. Yan. Tapos, ayun yung aking motor. Ayun yung aking tigawalis. This is my humble home. Yes. Wala nang paglagyan yung mga sasakyan. Anyway. Game. Ayan. Ayan, tamay ka na. Maraming salamat daw. Sige. Ingat po kayo. Sige po. Oh, ha? Video mo. Ito, yan. Wala na, hindi na siya kasama. Okay. Thank you. Sir Franz. Maraming salamat. But I should announce later that politics is no longer my cup of tea. I want to live as an ordinary man, as I have wished. I always wanted to help everyone as much as possible. Not only the Ilocanos, but the Filipino as a whole. Regardless of race, creed, and religion, and regardless of color. Thank you. Okay. Okay na. Sabi ko, ang kulungan, naging bahagi yan ng buhay ko. Hindi ko yan kinakahiya. Alam naman natin lahat kung ba't ako napasok sa kulungan eh. Para maging ninong ng mga ikinasal, kundi para mabisita ko na rin yung mga bilanggo dito na naging bahagi ng kasaysayan ng buhay ko. Sana naman, yung pagsasama nyo, hindi lang pag nagsawa na kayo mag-gerger, maghihiwalay na kayo. O sa walang gano'n ha. Kayo kung makikita na maghihiwalay kayo, mga buha ka ng ina nyo, yari kayo sa akin. Ang mga kasama kong bilanggo. Alam nyo, dapat laging yung pagmamahal nasa puso. Hindi ko ikinahihiya na minsan dumaan sa buhay ko, sa landas ng buhay ko, na naging bilanggo ako. That's 10 million for you. We kilo money. We don't count. Ano lang yun eh, 6 months lang na sweldo namin yun, so payat yun.